Bakit nga ba minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay mas nauna pang makita ng mga tao ang iyong kapansanan kaysa sa iyong kakayahan? Hindi nga ba't ang pinakamalaking kaligayahan ay ang pinakamaliit na magagawa mong iniisip nila na di mo kakayanin? Halika't magbalik tanaw tayo sa pinakamaliit na nilalang sa pinilakan tabing na may pinakamalaking puso patungo sa kanyang mga pangarap. Pinaglabanan ang lahat hanggang sa magtagumpay. Ngunit umabuso at kinain ng sistema ang sarili hanggang sa nagwakas na lang ang kasaysayan sa paraang hindi niya ginusto nang wala sa tamang panahon. Ang kwento ni Ernesto de la Cruz o yung tinaguriang Secret Agent 00. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ernesto de la Cruz ay isinilang noong 7 ng Setyembre taong 1957 mula sa kanyang elektrisyan na tatay at labanderang nanay. Sila ay tubong baklaran sa Parañaque. Mahirap lamang ang buhay ni Ernesto noong mga panahon na yun at siya ang bunso sa 5 magkakapatid na lalaki. Ayon sa kwento, ang kanyang nanay ay napakarelihiyosong tao. Deboto siya ng mahal na Poong Santo Niño at taunang dumadalo sa kapistahan nito. Dahil sa kanyang debosyon na iyon, hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao na pala na doktor pa mismo ang nakapagsabi. Ayon sa paniniwala ng kanyang nanay, ipinaglihi niya si Ernesto sa Santo Niño dahil nang lumabas ito ay mas maliit pa siya sa bote ng coke at kinailangan pang ilagay sa kahon ng sapatos upang i-incubator dahil premature ang bata. Ngunit ayon naman sa siyensya, si Ernesto ay nagtataglay ng primordial dwarfism o yung kondisyon ng katawan na pumipigil sa kanyang paglaki simula kapanganakan. Si Ernesto ay nagkakasukat lamang ng 2 talampakan at 9 na pulgada o wala pang 1 metro ang haba nang dumating sa pinakasagad ng kanyang paglaki. Pero ganun pa man, dahil sa matinding debosyon ng kanyang nanay, si Ernesto na mismo ang binibihisan niya ng kasuotang pang Santo Niño sa halip na mga kahoy na estatwa. Kinagiliwan siya ng mga taga kanilang lugar, lalo na ng mga kabataan, saan nila'y buhay na Santo Niño. Iyon ang naging daan sa pagkapopular ni Ernesto. Dahil sa kasikatang ito ni Ernesto, inisip kaagad ng nanay niya na pwedeng mag-artista ang kanyang anak dahil noong mga panahon na yun ay talaga namang buhay na buhay ang pelikulang Pilipino kung saan higit 300 nito ang nagagawa nila kada taon. Sa kasamaang palad, noong taong